what you did, what you do, but not what the Lord has done. Kaya pag tama ang intindi mo sa pagpapala ng Diyos, magiging tama ang boasting. Pagka hindi mo naintindihan ang iyong pagpapala, mali ang iyong boasting. So let's begin with the statement of blessing. You can see this on your screen. The statement of blessing. Now, bakit merong statement of blessing? Have you heard na merong statement of faith? Merong statement of purpose? There has to be a statement. Ano ang statement of blessing? You can see this on your screen. Our blessing is not a reward of our work, but rather the gift of Christ's finished work. Do you believe that? Come on, let's read that together. Sit up straight. Let's read this out loud. I mean out loud. Ready? At the count of 3. 1, 2, 3. One more time, louder. That is extremely important. Kailangan yan po indelibly printed into the recesses of our brain. Kumbaga, hindi mo dapat yan makakalimutan. Lahat ng pagpapala na iyong natatanggap. Kapag ang iyong labi ay nabasa ng masarap na inumin at ikaw ay nag-enjoy sa masarap na pagkain, ang iyong paa ay napadpad sa mga lugar na minsan mong pinangarap ng karoon ng katuparan. Nakapagsuot ka ng magandang damit na pinangarap mong minsan ay maisuot. Nakasakay ka sa magarang sasakyan, nakatira ka sa magandang bahay. Keep this in your mind, hindi dahil magaling ka. Magaling ang grasya ng Diyos sa buhay mo. Pinagpala ka at pinaburan ng Panginoon. Ang ito'y sarininin at hindi maitaas. Ang Diyos na nagpala sa iyo, mali. Kasi kaya ka pinagpala ng Diyos upang ang pangalan niya ay maitanghal at mapapurihan ng kanyang pangalan. Huwag mo masyadong isipin ang mga maiinggit kasi hindi sila mawawala sa mundo. Talagang may maiinggit. Mamaya nga, ipapakita ko talaga sa inyo sa Bible, sinadya talaga ng Diyos inggitin ang buong mundo para kung anong mayroon ka ay gustuhin nila. Ang mayroon tayo ay ang grasya ng Panginoon na naipagkaloob sa atin. Now let's begin the discussion. Romans chapter 6 verse 23. The Apostle Paul writes, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." I'm asking you a question now. What is the wages of sin? Death. And what is the gift of God? Eternal life. Where can you find eternal life? In Christ Jesus, not in religion. Life is in Christ Jesus. Isn't it that Jesus himself said, "I am the way, the truth, and..." Jesus is the light. He is Zoe. Ang word po na light dito ay Zoe. Ang word na gift dito ay charisma. Ang word na charisma, ang root word charis, meaning gift. Ang word na Zoe ay hindi laging nangangahulugan ng buhay sa langit. Bagaman totoo, kasama ang buhay sa langit pag natapos na ang buhay dito. Pero eternal life is not everything about going to heaven. In fact, you can read in the Bible that eternal life also pertains to the things that we have in this life, and it is considered as present possession. Let me show you the verse. John chapter 10, verse 10. I'll be reading from the New King James Version first. Jesus said, "I have come that they may have light." What's the Greek word for light? Zoe. And what is the purpose? That they may have it, Zoe, more abundantly. Hindi lang to have Zoe, but to have more of it. Kung ito ibibigay, maraming ito, saan mo gagamitin? Dito. Kasi dito ibinigay. Now, let's look at this from another translation. Let's look at this from NLT. Same verse. John chapter 10, verse 10, letter B, the second part of the verse. "My purpose is to give them a rich and satisfying life." Si bahagi po ito ng ipinarito ni Kristo. Danga lang ang iba kapag naririnig ang ganitong pagtuturo, ang pumapasok sa isip nila ay prosperity gospel. Sabi, ayan na eka, yung mga prosperity gospel. Si Bishop Emi Eka ay prosperity preacher. Hindi ko naman po maitanggi na ako'y nagtuturo ng prosperity dahil mahirap naman ituro ang poverty.
Pero hindi ko kailanman itinuro ang prosperity gospel. Dahil ang prosperity, hindi po yun ang gospel. Ang prosperity, part lang ng gospel. The gospel is much bigger than prosperity. Bagaman totoo, ang prosperity bahagi ng gospel dahil isa sa pakay ng ipinarito ni Kristo na siya bagaman mayaman naging mahirap alang-alang sa atin upang sa kanyang paghihirap guminhawa tayo. Pero hindi lang ito ang gospel. Mas marami pang nilalaman ito. Kasama rin dito ang pagbabago ng ating buhay. Kasama rin dito ang ating kapatawaran, ang ating kagalingan, ang ating kaginhawaan. And above all, kasama rito ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Shout amen. Naku, nagagandahan na po kayo sa sari ng NLT. Try this one. From the Living Bible. John 10:10b. Jesus said, I came so they can have real and eternal life. What is that? More and better life than they ever dreamed of. Sobrang ganda naman ng verse na ito. Ibig sabihin, ang gusto talaga ng Panginoon, more and better. Ano man ang ipinangarap mo, gusto ng Diyos, mas maganda pa dyan ang maranasan mo dahil mahal ka ng Diyos. May plano siya sa iyo. Shout amen. Don't settle for anything less than the best. Because God wants you the best. Because God, who did not spare His own Son, but gave Him us for us all, how will He not also give us all things? Lakas-lakasan nyo naman ang inyong paniniwala. Kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang anak, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Kung naibigay si Jesus, lahat ay kayang ibigay ng Diyos. Shout amen. Dalang ang iba hindi makaalis sa poverty mentality. Sapagkat sinanay tayo ng matandang reliyon, kapag mahirap ka, malapit ka sa Diyos. Kapag mayaman, mahirap mapunta sa langit dahil nakasulat, mahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian. Mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom. Nakakita ng verse, hindi naman inintindi kung ano ibig sabihin ng verse. Parang sinasabi ng mga mayaman hindi maliligtas, ang mga mayaman hindi makakapasok sa langit. Hindi naman. Hindi naman galit ang Diyos sa mayaman, walang masama sa pagyaman. Hindi nga lang naiintindihan ng mga tao kung ano ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan hindi po pera. Ang tunay na kayamanan ay ang Panginoon. At ang Panginoong nasa iyo, pinagpala ka at pinapuran ka ng Panginoon. Say amen. Of course, kasama po ang pagpasok sa langit. Pero hindi lamang po ang eternal life ay ang pagpasok sa langit. Kasi ito po ang aking katwiran. Kung kailangan lang natin ang eternal life sa heaven, dapat pagpasok natin tsaka palang ibigay sa atin. Pero kaya ito ibinigay na dito dahil may gamit ito dito. Let me show you the verse. 1 John chapter 5 verse 11 following verses. And this is the testimony. God has given us eternal life and this life is in His Son. Kung kayo mapunahin, yung given ay past participle sa English. Sa Greek po, yan po'y eros tense, meaning done. Tapos na, naibigay na ang eternal life. Ito ang patutuo na ibinigay na sa atin ang buhay na walang hanggan. Now, mag-isip tayong sama-sama. Kung ibinigay na, nasa atin na, wala pa. Nasa atin na. Paano ko masisiguro, Bishop, na nasa atin na? Tuloy lang ang basa sa verse 12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Have you noticed the transition? Verse 11, past participle. Pagdating sa verse 12, naging present tense. Sapagkat you don't have to be genius to figure this out. Kung naibigay na, nasa iyo na. Kaya pagdating sa 12, hawak mo na. And how do you know na hawak mo na? Keep on reading. Verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God. Look at the purpose of the writing. So that you may know that you have eternal life. Yung have po, present tense. Ngayon yun. Hindi po you will have. Kung you will have, kailan yun? Future. Kung future, nasa iyo na, wala pa. Wala pa. Kung present tense, nasa iyo na, wala pa. Nasa iyo na. Kailan? Ngayon. Bakit po ngayon ibinigay ang eternal life? Kasi ito po'y present possession. Something that we can enjoy here. Because that is our insurance. Hindi ko alam kung familiar kayo sa insurance. Pero iba-ibang klase ng insurance. Meron pong comprehensive insurance.
Kapag kumuha kayo ng comprehensive insurance, that is comprehensive. Ibig sabihin, for example, ang isang sasakyan, kapag naka-comprehensive ang kanyang insurance, kahit anong mangyari sa sasakyan, siya po'y mabangga, maibangga niya ang sasakyan, yung kanyang sakay, at may nakabangga po siya, everything ay covered ng insurance. Compared po sa TPL, third party liability, na nire-require lang po the basic requirement of registration. Kapag ikaw ay nag-register ng sasakyan mo, ang basic requirement lang ng LTO dapat may TPL. Pero of course, kung ang sasakyan mo po ay hinuhulugan mo pa at kailangan mo magbayad sa bangko ng monthly amortization, nire-require ng bangko na ikaw ay naka-comprehensive security ng bangko. Na makinig maigi, pinapaliwanag ko po ito at hindi ako nagbebenta ng insurance. I am just explaining this. Sapagkat kapag comprehensive, wala kang pangamba. By accident, na-self-accident yung sasakyan. Umaatras ka, na-miscalculate mo, bumangga ka sa gate. Nasira yung sasakyan, sagot po ng insurance yun. Sapagkat hindi lang yung ikaw ang binangga, na ibangga mo yung sasakyan. Wala kang kabanggaan. Hindi ka nakapagmaneho ng maayos-ayos ng konti, nasagi mo. Yung nasagi mo yung sasakyan, sagot ng insurance. Huwag namang mangyari kung sakali magkaroon na aksidente, may involved na tao, sagot ng insurance. Kapag aksidente sa loob ng sasakyan, sagot ng insurance. Napakalayo ang diferensya po sa tinatawag pong TPL. Now, bakit ko sinabi yan? Sinabi ko po yan dahil ang Zoe Insurance ay comprehensive. Sagot nito ang buhay dito hanggang sa kabilang buhay. Complete assurance, complete insurance. Can you say amen? Kaya lang hindi lang po yung iyong destination, even the very journey, every step of the way, God wants you to enjoy what Christ has fully paid for you on the cross. Can you say amen? Pinagpala na o hindi pa? Ephesians chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Pinagpala na, hindi pa. Yung word na blessed, ang Greek word na ginamit po dyan, eulogeo. EU good. Logeo to speak. Eh dahil nasa aorist tense po yan, spoken na. God has spoken good things over you. You know the best thing you can do in life? Huwag mo nang kontrahin kung ano sinabi ng Diyos sa'yo. Sinabi na ng Diyos, pinagpala ka na. Saguhin mo na lang, Amen. Sinabi ng Diyos, pinatawad na kita, Amen. Sinabi ng Diyos, pinagaling na kita, Amen. Huwag mong kontrahin. Ang problema sa atin, kung anong sinabi ng Diyos, kinokontra natin, base sa ating nakikita, base sa ating nararamdaman. Sabi po ng Biblia, pinagaling ka na, pinagpala at pinaburan. Regardless of what we see with our eyes. That's why we are taught in the scripture to walk by faith and not by sight. What we see with our eyes are all temporary. What we believe in our hearts are all eternal. Kaya kailangan natin maintindihan kung pinaniniwala ng puso, yun ang bigkasin mo. Huwag mong bibigkasin yung nakikita ng mata. Kasi nakikita mo ngayon, baka mamaya iba na. Pero pinaniniwalaan mo kahit anong mangyari, hindi magbabago. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang salita niya ay mananatili, magpakailan-kailan tuman. You are forever insured. You are forever and eternally secured in the Zoe Insurance Company.